Kasi yung mga opisyales na nakademanda doon sa petition for writ of habeas corpus, sinasabi nila na wala na ang Pangulong Duterte rito. Yes. Kaya moot in academic na to, useless, sabi nila. Sabi po namin sa aming sagot doon sa argumentong yon, pag yan pinatupad natin yung ganyang katwiran, ay bibigyan mo ng gantimpala ang isang illegal na akto. Sapagkat ang mangyayari niyan, pag merong kaso sa ibang bansa, ang isang Pilipino, isusuko na lang natin ang hindi tayo dumaraan sa proseso. Gagantimpalaan mo pa yan. At hindi po maaaring gawin natin yan sapagkat meron tayong sariling batas dito sa ating bansa. Hindi po pwedeng sasabihin mo lang, wala na. Sinukol namin o tinakas na namin . Hindi po pwede yan. Otherwise, you will be rewarding, as we said in that petition, doon sa mga naggawa ng mali at illegal. Hindi po pwede yan. Ano yung binabasa mo pa? Yes, pagpapatuloy ko po, attorney, sa 14, the respondents will no doubt claim difficulty, if not impossibility, to produce the former president to this honorable court because they have surrendered him to the ICC. However, if this honorable court issues the writ of habeas corpus, as it should, the respondents, as representatives of the Philippine government, must be required to exercise its awesome powers as a sovereign government to secure the return of the former president from the ICC. Nothing less than the Philippine government's absolute best efforts to recover former President Duterte should be acceptable to this honorable court, considering the self-inflicted nature of any difficulties to be encountered by the respondents, their blatant violations of the Constitution, and the serious implications of national sovereignty. Yan, sinasabi ho nila na mahirap na ibalik ang presidente kasi wala na silang jurisdiction over ICC. Hindi pa pwedeng yan ang gagawin nilang dahilan. Sapagkat ang ating bansa ay isang sovereign country. Meron tayong kapangyarihan, meron tayong kalayaan, may sistemang pangligal. Meron tayong mga kakayahan, kapangyarihan upang gamitin natin, upang kunin uli natin ang isang Pilipino na mali ang pagsuko natin. Sapagkat kahit saan tingnan nyo, gaya ng mga paliwanag na natin, tingnan mo sa Ligang Batas, mali. Tingnan mo ang Rome Statute, mali rin ang ginawa nila. Tingnan mo Extradition Treaty, mali pa rin. Tingnan mo yung 59 provision nila, mali pa rin. Kaya kahit saan mo tingnan, mali talaga. Kaya, since nagkamali sila, kailangan gumawa sila ng paraan. At huwag nilang sabihin na hindi namin kaya, alam po ninyo, gaya ng paliwanag ko, mga ilang beses na rin, meron na hong mga pagkakataon kung saan ang ICC ay walang magawa. 2 weeks ago, meron pong inaresto yung Italian government sa pakiusap ng ICC ng isang foreign national. Hindi o Italiano ang inaresto, isang dayuhan sa kanila. Sapagkat nakiusap ang ICC, inaresto nila dahil merong crime against humanity demanda. So, ibinigay nila sa ICC. Subalit, 1 week after pong maisuko nila ito, natuklasan nila, hindi pala sinunod yung batas ng Italian government sa pag-aresto at pagsuko. Kaya ang ginawa nila, since mali ang prosedimento sa pagsusuko, ay kinuha muli nila. Nagpadala ng eroplano ng Italian government, eroplano ng gobyerno ng Italiano, at kinuha muli sa ICC. Wala hong magawa ang ICC. Tinatanong ng reporter yung Italian government. Sabi niya, buti pumayag itong ICC. Paano niya nakuha? Sabi niya,
hindi sila mga Diyos. Kami ang Diyos dito sa aming bansa. Kami ang may kapangyarihan. May sarili kaming kasarinlan. Kaya kinuha namin muli. That's one. Another is, ito very recent, just before the Holy Week. Meron nung, di ba may patakaran si Presidente Trump na yung mga illegally staying sa Amerika, pinatatanggal niya, pinaalis niya. And one of them, isang, kung hindi tayo nagkakamali, national ng El Salvador. Tinanggal, binalik sa El Salvador, pinakulong, sinuko, dineport. Dinagdemanda ngayon. Sabi niya, mali ho. Mali ang illegal yung ginawa. Nagbista sila. Sabi ng hukuman ng Amerikano, mali, hindi po pwede yan. Pwede tayo magpatanggal pero sundin natin ang batas natin dito. Kaya inutusan ng gobyerno, ibalik niyo yan. Ang ginawa nila, nag-apila sa US Supreme Court. US Supreme Court. Ano sabi ng Supreme Court? Hindi po pwede. Meron tayong batas. Kailangan sundin natin. Sapagkat mali yan, kailangan itong gobyernong ito i-facilitate ninyo. Ayusin ninyo yan para makabalik ang dineport sa El Salvador. Ayan o Kita nyo na. Ito, dayuhan ito dayuhan sa Amerikano na gustong kunin, pinababalik. Dayuhan to kriminal pa. Pareho din sa Italian government, dayuhan ng Italiano, pero at kinuha. Bakit naman sa atin, mamamayang Pilipino mismo, biro nyo yun. Kaya hindi yun dahilan para sabihin na wala na ho sa amin, wala kaming kakayahan, hindi po pwede yan. Yan. Nalino. Pakalino, pagpapaliwanag niyo po, attorney, dahil ito, malaking pupukaw na naman sa isipan ng mga kababayan natin, di ba? How much more nga, attorney, bagaya po ng inyo nabanggit, na mismong Pilipino ang may kakayahan na bawiin ang ating former president dahil siya mismo ay isang Pilipino rin. Attorney, sa atin pong pagpapatuloy sa 15, to be sure the fact that the former president is under ICC custody does not render the consolidated petitions moot. Indeed, he is still illegally detained on the basis of a warrant of arrest issued by a court with no jurisdiction and an arrest made in violation of the very procedures of the Rome Statute requires, among other grounds. Sa 16, while this honorable court may not have jurisdiction over the ICC, the respondents certainly fall under its jurisdiction. The respondents can therefore be commanded to seek the return of the former president from the ICC. This honorable court's ruling and guidance are necessary whether the petitions are moot or not. Puntahan po natin yung portion na yun. Ang sinasabi po nila, wala na, moot and academic. Kasi wala na nga. Yes. Hindi po pwedeng maging moot and academic. Kasi sinasabi nila, wala naman tayong jurisdiction sa ICC. Hindi naman yung ICC pinag-uusapan yung mamamayang Pilipino na isinuko mo sa kanila. Correct. Ang may jurisdiction ang ating mga hukuman doon sa illegal na ginawa ninyo. Sapagat ang saligang batas ay binigyan ng kapangyarihan ang hukuman na litisin at idetermina kung ang isang hakbang o akto na ginawa ng isang opisyal ng gobyerno o ng gobyerno ay illegal o hindi. Yun may jurisdiction tayo doon kaya it can never be moot and academic. Yan ang sinasabi namin. Sapagkat yung illegal na akto ay hindi makakatakas doon sa katawan ng gumawa. Kahit saan ka magpunta, susundin ka. Illegal ang ginawa mo rito, kahit saan ka pumunta, illegal pa rin yan. Hindi mo maaaring sabihin na, wala na ako sa Pilipinas yan. Okay, maraming salamat. Marami pong salamat, attorney, sa atin pong pagpapatuloy. In any event, this honorable court has on multiple occasions decided cases that have become moot. In fact, in the case of Toyoto versus Ramos, GR number L69270, October 15 of 1985,
this honorable court ruled on the petition for habeas corpus despite the subject's release. If a ruling was deemed necessary, then even with the subjects no longer in custody, there is even stronger reason for this honorable court to rule now, given former President Duterte's continued illegal detention. 18. In the matter of the petition for writ of habeas corpus, Data versus De Lima, on September 8, 2020, this honorable court held that it is not precluded from deciding cases otherwise moot if first, there is a grave violation of the Constitution, second, the exceptional character of the situation and the paramount public interest are involved, third, when the constitutional issue raised requires formulation of controlling principles to guide the bench, the bar, and the public, and fourth, the case is capable of repetition yet evading review